at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang iyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman. Muli magkakasama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Nawa nasa mabuti tayong kalagayang lahat. Buwan pa rin ng Mayo, May pa rin. Sobra pa rin ang init ng panahon. Doon paminsan-minsan umuulan pa rin. Masakit pa rin sa ulo yung sobrang init. Kaya dapat nasa loob lang tayo ng bahay kasi nga umuulan, umiinit, na napakatindi ng init ng araw. Tapos kapag umulan naman, nabasa tayo, so magkakasakit tayo niyan. Kung hindi rin po importante ang lakad natin, syempre mas safe pa na nasa bahay na lamang tayo. Kasi nga dahil sa sobrang init ng panahon, nandiyan pabayanin tayo sa paggamit ng mga kuryente natin. Siyempre, yung mga ventilador, air condition, yung refrigerator natin, at kung ano-ano pa na mga gadgets na nakasaksak, napapabayaan na po natin ang andar ito ng andar. Kaya dapat, pag hindi natin ginagamit, tanggalin natin sa saksakan. Lalo ang refrigerator lang ang hindi yata pwedeng tanggalin kasi nga meron naman siyang pero yung mga TV pag hindi natin ginamit, bunutin natin sa saksakan. Yung charger, importante yung charger na yan dapat bunutin din natin yan. Hindi natin dapat gamitin yan ng lalagay natin sa tabi ng kama natin o sa tabi ng natin na nakasaksak. Delikado. Anyway, ingat-ingat po tayo. Alam niyo, nung maliit pa ako, gusto ko lang ikwento sa inyo. Yung Ilog Pasig, napakalinaw na tubig dyan. Pakalinaw ang tubig dyan. Maraming mga nagsiswimming dyan sa Ilog Pasig. Pero as time goes by, siguro dahil na rin yung mga factory o yung mga ginagawang drainage yung tagusan ng Ilog Pasig na yan. Tapos tayo, wala rin tayong pakundangan. Doon tayo nagtatapon ng basura sa tabing ilog. Kaya naman, na-pollute. Kumbaga sa dumumi ang ating Ilog Pasig. Pero ngayon, siguro naman malilinis na yan. Unti-unti naman kasi nagkakaroon naman tayo ng nade-drain naman lahat ng mga kalat na meron kasi tayong mga kaibigan na ang alam ko inaano nila yung mga basura sa ilog para luminis ang ilog. Kumbaga sa rehabilitation, nagre-rehabilitate sila para naman ang ating ilog ay luminis. Tapos nung araw, yan, kapag nagre-Reyna Elena, yung bang Santa Cruzan, usong-uso yan. Kasi yung mga bata ang kinukuha nilang Reyna Elena o yung mga Emperatriz. Ako noon, ang alam ko, lagi akong yung kung tawagin Liberty.
Tapos minsan ako yung si Salome. Ibang maraming mga ginagamit sa Santa Cruzan, yung mga bata ang mga ginagamit nilang reyna. Nakakatuwa din naman kasi yung mga apo ko ngayon, sila ngayon yung uso pa rin po yung Santa Cruzan. Minsan kahit na araw, sana lang wag sa katindihan ng init ng araw dahil kawawa rin yung mga bata. Ano po? Tapos noon, naalala ko pa, pupunta rin kami na Antipolo. Nako, kasarap naman nung araw yung sa Hinulugan Taktak. Talaga namang malinis ang Hinulugan Taktak nung araw. Tapos, alam ko, bumibili pa kami ng kasoy, ng mangga. Tapos, ang sarap ng mga panahon ng araw, yung suman at mangga. Nakaw, napakasarap. At siksikan ng tao kapag yung araw ng Mayo. Kasi nga, maraming nagpupunta sa, kung tawagin nila, sa Hinulugan Taktak sa Antipolo. Well, those were the days na ang sarap-sarap lang balikan. Marami pa rin kasi sa bayan ng Pilipinas ang nagdiriwang ng Flores de Mayo o Santa Cruzan. Kilala din tong tawag na Sagala. At sa pagdiriwang ng Flores de Mayo sa iba't ibang bayan, patuloy pa rin ang debosyon sa Birheng Maria. Makikita ang kulturang Pilipino sa pagdiriwang ng mga Santa Cruzan, prosesyon ng mga santo, mga sagala na naging tradisyon na ng mga Pilipino. Kaya lang minsan kasi parang nawawala na yung real thought ng Santa Cruzan. Kasi ang alam ko, kaya nga Santa Cruzan, ang ipinaparada natin yung mga santo, di ba? So nawala na yan, ay pinaparada na yung mga sagala at pagandahan talaga, no? Pag wala silang naimbitang artista, yung mga magagandang babae o magagandang dalaga, yun yung mga kinukuha nila, nag-i-import sila sa iba't ibang bayan at ginagawa nilang reyna. At ang punong abala dyan yung kung tawagan nila yung Hermana Mayor. Yun yung namamahala at talagang ginagastusan nila. Talaga naman, kasi minsan debosyon ito nagiging debosyon na ng mga Pilipino, lalo pa kapag sinabing Flores de Mayo. Naku, sino ba yung Reyna Elena dyan? Sino ba yung Emperatriz dyan? At nakikita mo yung mga tao talagang pinanunood ang prosesyon, nag-aabang sa kalsada at pinanunood yung mga nagpo-prosesyon, mga naggagandahang sagala at mga naggagwapuhang mga konsorte. But anyway, dapat isa puso natin na ang Santa Cruzan o ang Flores de Mayo ay hindi lamang dahil sa mga naggagandahang reyna o yung mga nagugwapuhang escort, kundi ito ay para sa Birheng Maria, di ba? O siya, sige muna. Mag-umpisa muna tayo sa pagbasa ng ating unang liham sa araw na ito. Dear Ate Raquel, Marilu po ang aking pangalan. May asawa at 3 anak na puro lalaki. Sina Marco, Dante at Benji. 3 lalaki, 3 magkakaibangan ng ugali. 3 magkakaiba ng mundo. Pero isa lang ang puso ko para sa kanila. Lahat sila, pantay-pantay na aking minamahal. Si Marco na aming panganay, ako ay napakasipag pong mag-aral at hindi mahilig sa barkada. At palaging top sa eskwela. Mula elementarya, high school hanggang college, valedictorian. Kaya naman, hindi siya nahirapang makahanap ng magandang trabaho at nakapag-asawa ng katulad din niyang edukada. Ang bunso namin na si Benji, napakahilig naman sa musika at nakapagtrabaho sa abroad. Nakapag-ipon at nakapagpatayo ng sariling recording studio katulong ang kanyang asawa na isa ring musikera. Pero ang aking pong naging problema o problem child namin mag-asawa sa aming 3 anak ay si Dante. Ito yung nasa gitna o yung pangalawa naming anak. Bata pa siya,
Palagi na siyang problema sa paaralan. Palagi po akong tinatawag ng guro o ng guidance counselor. Palagi akong umaasa na pagbabaguhin din niya ang kanyang sarili. At lagi naman akong nabibigo, Ate Raquel. Nang mag-college ng anak ko, mas lalo lumala pa. Kasi nakisama siya sa mga masasamang grupo. Uma-absent ng uma-absent. At isang gabi, tumawag ang aking asawa mula sa trabaho niya. Sabi niya, may nagsumbong daw sa kanya na nakita si Dante sa isang lugar na hindi siya dapat na naroroon at gumagamit ng droga ang aming anak. Alam mo, Ate Raquel, hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. Galit? Oo. Nasaktan? Ay naku, grabe, siyempre. Lubos ang sama ng loob ko at ang sakit na nararamdaman ko. Pero higit sa lahat, takot ako. Natatakot ako na baka mawala ang anak ko. Hindi lang sa kamatayan, kundi sa sarili niya. Na baka hindi na siya makabalik sa batang kilala ko noong araw. Pero hindi namin pinabayaan mag-asawa ang aming si Dante. Nakatutok kaming mag-asawa sa kanya. Talagang hindi namin siya pinabayaan. Kahit pa paminsan-minsan, sinisigawan niya kami. Sa totoo lang, Ate Raquel, ang dami na naming nawalang gamit. Ibinebenta ng aming anak, pampalit ng droga. Nakakasama ng loob, pero tinutukan namin ang aming anak. Inalalayan namin. Ipinasok namin siya sa isang rehabilitation center. 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon. At ang 1 taon na yon, isa sa pinakamahirap na panahon sa aking buhay. Bilang ina, nasasaktan akong makita ang aking anak na nagdurusa, nahihirapan. At isa pa, wala siya sa bahay. Pero alam ko, kailangan kong tiisin na mawalay siya sa akin para naman gumaling ang aming anak. Makalipas ang 1 taon, lumabas sa rehab ang aming anak. Hindi ko agad nakilala ugali niya. Kasi mas tumahimik siya. Mas mapag-isip. Pero isang gabi habang nagluluto ako sa kusina, lumapit sa akin ang aking anak. Umupo siya sa tabi ko nang walang sinabi. Tahimik, matagal. Pagkatapos, mahinahon niyang sinabi na, Ma, pasensya na po kayo sa lahat ng nagawa ko. Alam ko pong hindi ako naging mabuting anak. Pero gusto ko pong malaman ninyo, dahil sa inyong pagmamahal, hindi ko sinubukang tumakas sa rehab. Lagi ko po kayong iniisip. At labis po ako nagpapasalamat sa inyo ni Dad dahil hindi niyo ako pinabayaan. Hindi kayo sumuko na mapaayos ang buhay ko. Kayo nila Dad at ng mga kapatid ko ay tulong-tulong na mapabuti ako. Kaya naman po pinapangako ko sa inyo, Ma, ikararangal ninyo ako at ipagmamalaki tulad ni na Kuya Marco at Benji. Pangako ko po yan, Ma. Ate Raquel, hindi na po ako nakapagsalita. Niyakap ko ang aking anak. At umiyak kaming dalawa roon sa kusina. At sa harap ng kanin na halos nasunog na. At awa ng Diyos naman, Ate Raquel, tinupad ng aming si Dante ang kanyang mga pangako. Nag-aral siyang mabuti at nakatapos ng pag-aaral. At sa ngayon nga ay nagtatrabaho na at mayroon na rin siyang sariling pamilya.
At alam mo ba, Ate Raquel, halos araw-araw tumatawag sa akin ang aking anak upang kumustahin ang aking kalagayan. At laging sinasabing mahal na mahal daw niya ako, mahal niya ang tatay niya at ang kanyang mga kapatid. At tuwing linggo, nakaugalian na nilang magkakapatid na sa bahay namin sila mananghalian kasama ng kani-kanilang mga pamilya. At sa hapon, sabay-sabay kami na nagsisimba. Salamat po sa Panginoong Diyos dahil pinakinggan niya ang aking dasal na huwag mapabayaan ang aking anak na si Dante. At sa tulong po ng aking mga dasal, napabuti ang kalagayan ng aking pangalawang anak na si Dante. Maraming salamat po sa pagbasa ninyo sa aking liham. Gumagalang Marilu Reyes ng Marikina City. Balikan ka namin, Marilu, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Tipid tips sa pamimili sa grocery, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa sa pinakamahirap gawin ng isang mommy ay ang pagbabudget, lalo na sa grocery. Kaya naman narito ang mga tips upang ang ating pamimili ay maging pocket-friendly. Una, make a plan. Gumawa ng listahan. Tignang mabuti kung ano ang wala at ilista bago pumunta ng grocery. Make sure na susundin lamang kung ano ang nakalista. Pangalawa, eat and go. Siguraduhin kumain muna bago umalis. Sa pamamagitan nito ay makatitipid ka sa pagkain sa mga fast food dahil hindi ka makararamdam ng gutom. At pangatlo,
big is better. Mas mainam kung malalaki ang bibilhin tulad ng shampoo, powder soap at iba pa dahil mas malaki ang matitipid kaysa bumili ng maliliit. At pang-apat, check the date. Laging i-check kung kailan mag-expire ang mga produktong bibilhin upang magamit ng matagal-tagal na panahon. At panglima, umiwas sa paggamit ng credit card. Kung kayang bayaran ng cash, ay mas mainam ito. Iwasan gamitin ang credit card upang hindi maging impulsive buyer. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Marilu, ang kwento mo ay patunay na ang pagmamahal ng isang magulang ay walang kondisyon at walang kapanahunan. Maraming ina at ama ang hindi sumusuko. Hindi dahil masamang tao, kundi dahil pagod na sila. At naiintindihan ito at maiintindihan ito. Ngunit ang ginawa ninyong mag-asawa ay ang patuloy na pagmamahal kahit pa sa kabila ng sakit at galit na inyong nararamdaman. Iyon ang nakapagligtas sa inyong anak dahil hindi ninyo siya pinabayaan, hindi ninyo siya iniwan sa oras ng kailangan niya kayo. At si Dante, nagbago dahil alam niya na may nagmamahal sa kanyang tunay. Kayong mag-anak. Hindi lamang ikaw, hindi lamang ang iyong asawa, bagkus pati ang mga kapatid niya, hindi siya pinabayaan. Para sa mga magulang na nagdadala ng mabigat na pasanin ukol sa kanilang mga anak, huwag kayong sumuko. Hindi madali. Masakit, pero ang pagmamahal ng isang magulang ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bagay sa mundong ito. Ito ay hindi imposibleng mangyari. Kaya dapat mahalin nating mabuti ang ating mga anak at bantayan natin. Kasi kapag sila'y naliligaw ng landas, tayo ang dapat unang-unang makaalam. Lagi nating susubaybayan ang ating mga anak. Lagi nating aalamin kung ano ba ang nangyayari sa kanila. Huwag nating iasa sa katulong o sa kasambahay o sa yaya. Huwag nating iasa sa mga guro. Huwag nating iasa sa mga kaeskwela, sa mga kaibigan. Tayo mismo ang umalam kung ano ang nangyayari sa ating mga anak. Para kung sila, nakita mong sila ay naliligaw ng landas, maaga pa lang matulungan mo na sila. Okay? Maraming salamat sa iyo, Marilu Reyes ng Marikina City at mabuhay ka. Ngayon po, gusto kong batiin natin mga kaibigan. Si Aris Pose o si Aris by night, Dory by day. Nako, kumusta ka na Dory? Kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. And of course, gusto kong batiin din ang aking best friend. Nako, ang best friend kong si Femia Velasco. Kamusta ka na? Nag-enjoy ka ba dyan sa Tagaytay? Minsan papasyalan kita, ha? Hello din sa aking mga kaibigan. Of course, si Florence Aguilar, si Lisa Mabasa, si Gisette Prospero, Jane Oliva, at Jane Coronel. Hello din kina Maria Cristina Warde Andrade, Mirna Aquino, Cristina Sumagi Alarcon, Dionisio FSR, Saturnino Laaway Sr., Kefe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, kay James Anthony Neal, Lulu Harabes Taplera,
Gutierrez, Edilberta Sabanalroa, Tristan Wyatt V. Gulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Durina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Will Mackenzie Olalia, Nora Villapando, Redemsor Escobel, Angelo Redaha, Annalyn Baulita at Emma Fernandez. Alam nyo ba? Okay. Ang Flores de Mayo ay ang pista ng bulaklak na ipinagdiriwang sa buwan ng Mayo bilang parangal kay Birheng Maria. Kadalasan, bawat isang araw ng buwan ay naghahandog ng bulaklak kay Birheng Maria para sa kanyang taglay na huwarang kalinisan at kabutihan. Ang pagdiriwang ng Flores de Mayo ay pinaniniwalaang nagsimula noong 1854 nang ang Vatican ay nagproklama ng doktrina ukol kay Immaculada Concepcion. Ito ay unang ipinagdiwang sa Bulacan at kinalaunan ay lumaganap sa mga lalawigan ng Laguna, Batangas at Pampanga. Tradisyon ng pagkakaroon ng Hermano at Hermana. Ayon sa kasaysayan, ang Hermano at Hermana ay siyang nangunguna sa pag-aayos ng mga gagamitin at mga pisikal ng paghahanda sa loob at labas ng simbahan para sa darating na pista para kay Birheng Maria. Katuwang ng Hermano ay ang Hermana na siyang nangunguna para sa paggagayak ng mga karosa para sa mga Birheng Maria. At dito na nga po, pumapasok na rin ang mga sagala o ang mga nagagandahang Reyna o Reyna Elena, nandiyan ang Emperatriz at kung ano-ano pang klaseng Reyna. Siya. Magbabalik po ang programang Dear Ate Raquel pagkalipas ng ilang patalastas. We'll be back. May isang kaibigan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Ang pagkaing pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Ella Pasis ng Tondo, Manila. Ang ina ay hindi lang nagbibigay ng buhay. Nagbibigay siya ng lakas para mabuhay. O nga naman, ang pagiging ina kasi is 24/7 an hour. Kumbaga sa 24 oras, 7 araw sa loob ng isang linggo. Yan ang serbisyo ng isang ina na hindi matatawaran. Kaya ang ina ay hindi lang nagbibigay ng buhay, nagbibigay din siya ng lakas para mabuhay. Ang pagkain pangkaisipang ito ngayong linggong ito ay padala ni Ella Pasis ng Tondo, Manila. Kung kayo po ay merong food for thoughts o pagkain pangkaisipan, email nyo lamang po dito sa dearaterraquel@gmail.com. At sa punto ito, gusto kong batiin ang mga kaibigan natin. Unang-una na ang mag-asawang Gemma Franco at Mitch Smith, si Donnie and Cecilia Pestrana na taga Roseville, California. And of course, hello kay Arlene Sagon ng Tokyo, Japan at sa kanyang nanay na si Lucy Sagon ng Navotas City. Happy listening din ako kay Tina Salcedo at kay Eva Vivar ng Bacoor City. Hello din kay Mother Lily Manantan ng Chino Hills, California. At syempre, kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. Okay, at gusto ko rin pumbatiin ang mga nagdiriwang ng kaaraman sa linggong ito. Unang-una, belated happy birthday kay Doc June. Nako, Doc June, happy birthday, belated sa iyo. Si Doc June Valerio na nagdiwang ng kanyang kaarawan nitong May 21st. Kasabay pala niya mag-birthday ang superstar na si Ate Guy, si Nora Honor. Anyway, happy birthday, Doc June. I wish you all the best at nawa lagi kang nasa mabuting kalagayan. Na-miss na kita. I miss you, Doc June. Okay, basahin na po natin ang ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, Fe ang pangalan ko. 52 years old na po ako. Sa loob ng 18 taon, naging OFW ako sa Hong Kong bilang domestic helper. 18 taon na hindi ko naasikaso ang aking mga anak. Hindi ko sila naalagaan at nasaksihan ng personal ang kanilang paglaki. Nung lumabas ako ng Pilipinas, si Renz, na aking panganay, ay 8 taong gulang pa lamang. Si Celine, ang pangalawa, ay 6 na taon at ang bunso naman na si Baby Joy ay 3 taon pa lamang noon. Pinalaki sila ng aking asawang si Mando at ng aking nanay na si Lola Coring. Tuwing Pasko, nagpapadala ako ng balikbayan box, puno ng mga damit, tsokolate at mga paboritong pagkain ng mga bata. At tuwing natatanggap nila ang balikbayan box ko, tumatawag kaagad si Renz para sabihin, "Ma, natanggap na namin yung padala mo. Masaya kami. Ingat kayo dyan, ha?" Yun lang po yun, Ate Raquel. Ilang pangungusap lamang, pero para sa akin, sapat na yun. Sapat na yung buhay sila at masaya sa mga padala ko. Okay na sila. Sa pag-uusap namin ng aking asawa na si Mando, wala naman siyang nababanggit tungkol sa pangungulila sa akin ng mga anak namin. Pero si Inay, siya ang nagkukwento tungkol sa pangungulila sa akin ng mga bata. Pero lagi niya yung pinapaalala sa mga bata na hindi biro ang ginagawa kong sakripisyo sa ibang bansa. Ang malayo sa mga anak, ang mag-alaga sa anak ng iba, maging tutor sa ibang bata na imbis sa mga sariling anak ang tinuturuan. Totoong mahirap para sa akin ang mapalayo sa aking mga anak, Ate Raquel. Pero
kailangan ko talagang magsakripisyo. Kaya naman taon-taon, inihiling ko sa amo ko na payagan akong umuwi kahit 1 buwan lang. At dahil mahusay naman ang serbisyo ko sa kanila, pinapayagan naman nila ako at sinasagot ang aking pamasahe at binibigyan pa ng pera para panggastos ko sa mga anak ko. Kaya naman masasabi kong maswerte ako sa mga naging amo ko. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga bata tuwing umuwi ako at syempre pa, katakot-takot na iyakan at pagpigil sa akin na huwag nang bumalik ng Hong Kong. Sa paglipas po ng mga taon, Ate Rachel, nasanay na rin sila na taunan ako kung umuwi. Pero isang gabi, tumawag sa akin si Renz. Mas tahimik siya kaysa dati. Tanong niya, "Ma, kailan kayo uuwi? Yung bang pag-uwi nyo hindi na kayo aalis pang muli?" At sa tono ng kanyang boses, Ate Rachel, naramdaman ko ang lahat na hindi niya sinasabi. Ang pagnanais ng isang anak na makasama ang kanyang ina. Hindi ako nakapagsalita kagad nun, Ate Rachel. Hindi ako nakasagot agad. Nag-isip muna ako at sabi ko sa kanya, "Anak, next year, sa susunod na taon, sa graduation mo, tuluyan na akong uuwi at hindi na magbabalik pa dito sa Hong Kong. Pangako ko sa iyo yan." At tinupad ko naman, Ate Rachel, ang pangako ko sa aking anak. Umuwi ako noong 2023. Naabutan ko pa ang graduation ng aking si Celine sa kolehiyo. Nakita ko ang kanyang mga ngiti habang tinatanggap ang kanyang diploma. At nandun din si Renz na ngayon ay may sariling trabaho na. Si Baby Joy na hindi ko na baby dahil 21 years old na siya. Minsan, Ate Rachel, tinatanong ko yung sarili ko kung tama ba ang desisyon ko noon na mag-OFW. Maraming oras na hindi ako kasama ng aking mga anak. Maraming unang pagkakataon na hindi ko nasaksihan ang mga unang araw nila sa paaralan. Mga recital, mga paligsahan. Pero habang nakikita ko sila ngayon, nagtatrabaho, nag-aaral, maayos ang buhay, naiisip ko, siguro naman ay nagawa ko ang aking trabaho bilang ina. Hindi man sa pamamagitan ng presensya, kundi sa pamamagitan ng sakripisyo. Sumulat po ako sa inyo, Ate Rachel, para sa lahat ng mga OFW na katulad ko, na naghihirap sa pagitan ng pagmamahal sa pamilya at pangangailangan ng ekonomiya. Alam ko ang pakiramdam na yon, pero sana huwag kayong panghinaan ng loob. Ang bawat araw na tinatrabaho ninyo ay isang pagpapahayag ng pagmamahal. At Rachel, maraming salamat sa iyong pagbasa sa aking liham at hinahangad ko ang iyong nanawa ay nasa mabuti kang kalagayan at good health para sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa DZRH. Gumagalang, Fair Bautista ng San Pablo, Laguna. Balikan ka namin na makalipas ang ilang commercials. We'll be back! Wow, ang saya! Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Nako, Fe, napakaganda naman ng iyong liham. At nakakaantig sa puso ang iyong kwento. Hindi dahil malungkot ito, kundi dahil totoo. Ito ang katotohanan ng milyon-milyong pamilyang Pilipino. At hindi ka nagkamali, Fe. Ang desisyong magsakripisyo para sa pamilya, iyan ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal. At ngayong bumalik ka, at nakita mong maayos ang iyong mga anak, of course, yan din ay dahil sa tulong ng iyong asawa at higit sa lahat, tulong ng iyong ina. Iyan ang iyong gantimpala. Napalaki nila ng maayos ang iyong mga anak at na-explain o na-explica nila na kung bakit ka kinakailangang mapalayo sa kanila. Dahil ikaw ay nagsakripisyo. Kaya sa lahat po ng mga OFW na nakikinig sa atin ngayon, alam ninyo na kayo ay minamahal. Hindi kayo nakakalimutan. At ang inyong mga pamilya ay naghihintay sa inyo nang may bukas ang mga bisig. Yung bang sabik kayong yakapin. Kaya mabuhay kayong mga OFW. At maraming salamat sa pagbibigay tulong ninyo sa ating bansang Pilipino. Na once in my lifetime naging OFW din ako. So naramdaman ko ang hirap na maging OFW, na ikaw'y magtrabaho sa ibang bansa, na ikaw'y malayo sa iyong mga anak. Napakahirap na damdamin yun. Pero kapag umuwi ako noon at meron akong dalang pasalubong sa mga anak ko at nakita ko ang kanilang kaligayahan, hindi dahil sa pasalubong, kundi dahil nakita nila ako at katabi nila ako matulog. Para bang naibsan lahat ng paghihirap ko. At tuwing umaalis ulit ako, nagdurugo ang puso ko dahil alam kong iiwan ko na naman sila. Kaya naman nung nagdesisyon na akong hindi na mag-OFW, natuwa naman ang mga bata. At sa awa ng Diyos, napalaki naman silang maayos sa tulong ng aking asawa at ng aking ina. Ang aking ina ang tumayo nilang ang kanilang ikalawang nanay. Yan utang na loob ko sa aking mother. Okay? So salamat, Fe, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nawa ay matagal kayong mamasyal sa bawat lugar, iba't ibang magagandang lugar dito sa Pilipinas. Isama mo ang mga anak mo at alam ko matutuwa silang lahat. Okay? Mabuhay ka. Ngayon po, samahan po ninyo ako. Magdasal po tayo. Mahal naming Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na biyaya na ibinibigay ninyo sa amin. Maaari pong may mga araw na hindi namin namamalayan ito at nakakalimutan namin na magpasalamat. Ngunit taus-puso po namin iniaalay ang aming pagmamahal sa iyo. Naway ipagpatuloy mo po ang pagbibiyaya sa amin ng grasya sa araw-araw at tulungan niyo po kami na imulat ang aming mga mata at puso para sa katotohanan. Palakasin niyo po ang loob ng bawat Pilipino upang patuloy na lumaban sa araw-araw at naway mapalapit po sa inyo.
Mahal na Panginoon, dahil kailangan po namin ang iyong tulong upang paunlarin ang aming bansang Pilipinas. Kaming iyong mga anak ay nangangailangan ng iyong gabay upang makita kung anong tama sa mali. Lord, heal our land. Sa iyong kapangyarihan, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na magpursigi at panatilihin ang kapayapaan sa aming puso upang maibahagi namin ang pagmamahal na kaya naming ipakita sa mundo. Almighty God, we lift up to you our country, our government. Grant us peace. Patnubayan po ninyo at basbasan ng mga namumuno sa aming bansa. Gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at maggamit ito sa pagpapaunlad sa aming bansa. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with the posture of humility. Lord, give us peace. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. Ingatan mo po kami, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. At maraming salamat po. The glory and honor is yours, dear God. Taus-pusong pasasalamat at papuri ang sumaiyo, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Naku, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa loob ng isang oras dito sa programa nating Dear Ate Raquel. Naway nakapagbigay aral ng mga liham na binasa ko sa araw na ito. At kung kayo po ay gusto ninyong ibahagi inyong kasaysayan, i-email nyo lamang po dito sa dearateraquel@gmail.com. One word po yan. dearateraquel@gmail.com. At kung meron din po kayong food for thoughts, padala nyo rin po dito sa dearateraquel@gmail.com. Samahan niyo po ulit ako sa susunod na Sabado. And of course, nais ko pong pasalamatan ang ating kaibigan, si Eric Lucero at ang kanyang anak na si Andre Lucero na walang sawa sa pagtulong at paggabay sa atin dito sa ating programang Dear Ate Raquel. And of course, salamat din sa ating mga technician, kay Melvin Donato, Ray Taladro, and of course, kay Het Del Moro. At sa RHTV naman, si Arnel Tatel, EJ Ayalde, Mark Cabral at Aljon Besumbre. Ako po ang inyong kaibigan, Raquel Montesa, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Nawa po maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humility. Or our humanity rather. So let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a good feeling being a blessing to others. At hangad ko po at ang dasal ko po ay kapayapaan sa puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa mga plano ng Panginoong Diyos para sa atin. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisipin, mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatagpuan na isang kaibigan. May isang kaibigan. Wow, ang saya.
Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa